Walang matibay na tanikala sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan
posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y nananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan
Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Tayo po ay napapanood sa ating official Facebook page, ang His Presence Church Cavite and Batangas. At kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-like, nakakapag-follow at nakakapag-share ng ating live broadcast, please share our live broadcast ngayong pong araw na ito. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas and Mindanao at saan man sulok po ng mundo na napapanood ang ating live broadcast ngayong pong umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. It's April 7, 2024, unang linggo sa buwan ng Abril. Ayan, purihin po ang Panginoon at napakabuti niya sa atin. Ayan, magandang araw po sa ating lahat na narito na po ng maaga pa lang ay sumasamba na sa Panginoon at naghihintay at nananabik sa kanya pong mga salita, sa kanyang mensahe na ipagkakaloob sa atin sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Don't forget to share our live broadcast sa mga kapatid natin na naka-tune in na po sa ating pong official YouTube channel. Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga bagong YouTube premiere. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, sisinagan tayo ng araw. Ayan. Welcome po sa bawat isa. Again, dito po tayo sa ating Sunday Worship Cell Celebration. At bago yun ay sa ating batiin ang lahat po ng ating mga bisita. Ayan, ang mga bisita po natin from different saan ba mga different? Ayan, sa iba't ibang mga lugar. Ayan, na napapanood po ang ating live broadcast. Teka, paano ba natin naayusin ito? Kalam po parang ako'y ayan, kakaroon ng araw ng sikat ng araw. Ayan, teka. Yun. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan, sorry po sa abala. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid at welcome po again sa lahat po ng kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang birthday sa unang linggo ng buwan ng Abril. Happy birthday. At sa mga kapatid natin nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries, happy wedding anniversary sa bawat isa. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Live po tayong napapanood dito po sa ating official Facebook page at sa ating official YouTube channel ngayon pong araw ng linggo. Ayan, purihin po ang Panginoon sa lahat po na nagbibigay ng oras, panahon sa ating gawain ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at paggabay sa atin sa bawat Sunday at lagi sa midweek service. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ayan, tuloy-tuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. And parang meron akong ito. Ayan, praise God. Teka, papaayos natin yan mamaya. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Bago po tayo magpatuloy sa ating huling bahagi sa Book of Genesis, Genesis chapter 19 sa ating series, no po. Naniniwala po ako marami pong ituturo ang Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Kaya excited po ako ibahagi sa inyo ang huling bahagi, ang huling pasabog ng ating Genesis 19 series, Great Judgment, Great Mercy. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Again, so tutok lamang po tayo mga kapatid. Tayo po lahat ay sama-samang mananalangin at tingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay, gabay at patuloy na pagkilos sa atin sa pakikinig po ng kanyang mga salita. Tayo po lahat ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagpupuri at pasasalamat sa panibagong buhay at kalakasan na iyo po ipinagkaloob sa amin ngayon pong umagang ito. Nagpapasalamat kami o Diyos dahil kami po ay patuloy mong tinuturuan, patuloy mong ginagabayan, patuloy na nahahayag ang iyong mensahe, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak na nananabik sa iyong presensya, nananabik sa iyong pagkilos, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan at dinadakil at tinataas si Kristo Jesus sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong hamon na ito, sa panibagong buwan na ipinagkaloob mo sa amin.
sa pagtatagumpay sa nakaraang buwan ng Marso. Salamat Lord dahil kami nananatiling nakatayo, nananatiling nagpapatuloy sa paglilingkod dahil sa iyong biyaya at dahil sa kalakasang taglay na ipinagkakaloob mo. Sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu at sa lakas na ipinagkakaloob ni Kristo Jesus sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami Panginoon sa araw na ito dahil kami po'y malayang nakakasamba, nakakapagbigay ng papuri, nakakapakinig ng iyong mga salita at wala pong kahit na sinong pwedeng makapigil, Panginoon, sa gagawin mo sa aming buhay. Kaya Lord, kinikilala namin ang iyong presensya, siyang mangunguna sa aming kalagitnaan. Samahan mo po kami sa aming panghuling bahagi ng Great Judgment, Great Mercy ng Genesis chapter 19. At Lord, maraming salamat sa mga natutunan po namin sa mga nakalipas na linggo. Salamat Lord sa pagtuturo mo, sa gabay mo, sa proteksyon, sa patuloy na binigay mong pag-iingat sa amin sa kabila ng maraming mga problema, mga pagsubok, at mga natututunan namin, Panginoon, na pwede namin i-apply. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga sa patuloy mong ginagawa sa amin. Salamat Lord sa blessing ng iyong mga salita. Salamat Lord sa mga katotohanan, salamat sa mga karunungan at kaunawaan na ipinagkakaloob niyo po aming banal na Espiritu para mas lalo naming makilala si Kristo, mas lalo naming maunawaan ang kanyang kakayanan, mas lalo naming makita ang iyong kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa Genesis 19 na story of God na tinuro mo sa amin, Panginoon, dahil dito ay nabibigyan kami ng mas malaking picture, Lord God, kung gaano ka-merciful and gaano po rin kasama po dyan yung pagiging loving, merciful, at talagang ikaw ang aming great judge, Lord God, na talagang pwedeng humatol sa aming lahat. Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil sa pagkakataong ito, ginigising mo kami, pinapaunawa mo sa amin ang bawat detalye ng nais mong gawin sa aming buhay at patuloy Lord na nais mong maging panawagan ito sa aming pong pagbabago, sa aming pong pagtalikod sa kasalanan, sa aming pong pagsunod sa iyo. Maraming salamat. Samahan mo po kami, Panginoon, mula simula hanggang sa matapos ang gawain ito. Kayo po aming banal na Espiritu, ang aming maging dakilang guro, ang aming maging mentor, ang aming maging teacher, Lord God, ang aming maging guide, Lord God, sa umaga pong ito. Samahan niyo po kami, Lord God, at kami po'y nagpapakababa sa iyong harapan. Anumang bagay na pwedeng maging hadlang sa aming mga buhay, lalo na ang kasalanan, kami po'y Lord ay nagpapakababa, kami po'y nagsisisi, humingi ng tawad sa lahat ng ito. Kami po'y nagpapalinis ng iyong banal na dugo, Panginoon. Alam namin, marami kaming nagawang kasalanan, marami po kaming nagagawa, lihim man o hayag, Panginoon, sa iyong harapan. Kaya Lord, kami po'y humihingi ng tawad at tulungan niyo po kami sa iyong kalakasan, sa iyong biyaya ay mapagtagumpayan namin ito. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami mula sa aming pagsisimula ng gawain ngayon pong umaga. Salamat din Lord sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, sa nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries, Lord God. Truly Lord, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo para sa kanila sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. Hey, magandang araw po sa bawat isa. Again, welcome po sa ating series, po, Book of Genesis, Abraham series, Abraham's Journey. Yan, dito po tayo magpapatuloy. At tayo po ay nasa huling bahagi na po ng Genesis 19. Okay po, tuloy-tuloy po tayo. Pinag-aralan po natin ang Great Judgment and Great Mercy. Mamaya po ay tayo po ay maglo-Lord's Supper. Pagkatapos po ng ating gawain, kasi may papaayos lang. Merong nakaganon na sa ulo ko na ilaw eh. Pakiayos naman itong ating kurtina. Hey, so tuloy-tuloy po tayo sa ating series about Great Judgment and Great Mercy. We talk about great sinners,
No po, bakit ba talaga tinagurian ng Sodom at Gomora na lugar na punong-puno ng kasalanan, at bakit ito naging dahilan para lipulin ng Diyos ang lugar ng Sodom at Gomora. So pinag-aralan po natin sa kabila po ng nakita natin ay nakita pa rin natin yung habag, biyaya, pag-ibig, awa ng Diyos sa kabila ng napakaraming ayusin lang, ilipat lang yung kawang. Ayan. So napag-aralan din natin, sorry po, yung great rescue and great mercy na nangyari po kay Lot, sa buhay ni Lot. Nakita natin kung paano po iniligtas ng Diyos ang buhay ni Lot at ang kanya pong pamilya, at ipinakita ng Diyos na sa kabila ng pinili na nilang lugar, pinili nila na manatili sa lugar ng isang makasalanan, nandun pa rin ipinakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas at ang kanyang matinding habag sa buhay ni Lot. Ganun din nang maranasan ng Sodom at Gomora ang great judgment ng Panginoon sa kanila, no, nang nakita po natin nang sumikat pa lang ang araw, nang dumating po si Lot sa Zoar, doon na po bumagsak ang apoy, no, ang apoy at asupre na parang galing sa isang bulkan sa lupain ng Sodom. Umulan na po ng apoy at asupre, at hindi po ito naging natural disaster lang, kundi ito po ay supernatural judgment galing sa Diyos at galing sa langit. At balikan natin ito dahil sa nangyaring ito, nawasak ang lahat ng yon, nawasak ang lahat sa lugar na yon, at hindi nila inaasahan. Akala nila okay na ang lahat, akala nila nagbibiro lang ang Diyos, akala nila palalampasin lang ng Diyos ang ginagawa nilang kasalanan, pero yung araw na palang yun na pala kanilang katapusan. At nakita natin yung asawa ni Lot, no? Nakita natin, hindi natin alam kung anong pangalan. Sabi ng Panginoon, wag silang lilingon, diretso lang sila papunta sa Zoar, gaya ng request ni Lot sa Panginoon na kung maaari doon lang sa bundok malapit sa Zoar, para hindi naman siya abutin kasi baka hindi niya kayanin. So ito namang asawa ni Lot ay lumingon sa direksyon ng Sodom, at siya po ay naging alam natin yung story. Siya po ay naging isang haligi ng asin. So pinakita sa atin ng Panginoon last Sunday, na walang masamang lumingon, pero nagpapakita ito na bagamat ang katawan niya ay nasa labas na ng Sodom, ang puso niya naman ay tumitibok-tibok pa rin sa Sodom at sa mga kasalanan nito. So nakita po natin yan last Sunday, kung paano iniligtas ng Diyos si Lot kasama ng dalawa niyang anak, pero hindi na nakasama yung kanyang asawa. So nakita natin kung paano inalala ng Diyos si Abraham sa buhay ni Lot nang lipulin ng Diyos ang lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Okay? So nakita natin kung paano yung great rescue and great mercy and great judgment to the great sinners sa lugar na yon, at wala pong nakapigil sa hatol ng Panginoon, at lagi pong inaalala ng Diyos ang kanyang pangako sa buhay ni Abraham. Kaya po laging nandyan ang Panginoon para ialis tayo, kalad ka rin tayo pabalik sa Kanya para hindi tayo mapahamak. At nakita po natin yan sa buhay ni Lot, iniligtas siya ng Diyos at hindi siya hinayaang mapahamak dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham na ang iba ay pagpapalain din sa pamamagitan ng buhay ng lingkod na si Abraham. Okay? So ngayon po tayo po dadako sa panghuli po nating puntos, na uling bahagi po ng ating pong series sa Book of Genesis, Genesis 19, Great Judgment, Great Mercy. No po? At nakita po natin, karamihan po dito yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang dalawang anghel, kung papaano iniligtas ng Diyos si Lot at ang kanyang dalawang anak, kaya lang di na nakasama yung asawa. Pero ang maganda dito, yung ginagawa ng Diyos na pagliligtas. Alam natin na ang Diyos ay ayaw na ayaw niya na ang tao ay mapapahamak.
ayaw niya ang tao na kanyang minamahal, na kanyang nilalang, na ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang ah, larawan ay ayaw niya na mapapahamak dahil alam niya kung anong mangyayari at pwedeng mangyari sa mga taong lumalabag, lumilihis sa kanyang nais at kalooban. So sa mga tao na naligtas ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, salamat sa Panginoong Kristo dahil pinagkaloob ng kanyang Ama sa langit, ang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus. Para ang bawat tao, sino mang sasampalataya sa Kanya, kay Kristo Jesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. So yun po yung pangako ng Panginoon sa atin. At kung naranasan mo na ang pagliligtas ng Diyos, purihin ang Panginoon. Kung naranasan mo na ang pagliligtas ng Diyos na sa kapahamakan, sa impyerno, makikita natin, kung mararanasan mo lang at mararanasan mo sa buhay mo yung ganyang kaligtasan, di ba napakasarap na alam mong wala ka nang inaalala na isang araw, alam mo na sa langit ka, hindi ka natatakot mamatay, hindi ka natatakot sa anumang mangyari dahil alam mo na sa Diyos, ang pagliligtas ng Diyos ay magaganap sa iyong buhay. Hindi lang naman po buhay na walang hanggan ang ginagawa niyang pagliligtas sa atin. Kung naranasan mo yung mga panahon na muntik-muntikanan ka ng madisgrasya, muntik-muntikanan ka ng maaksidente, pero nakita mo yung biyaya, yung kaligtasan, yung proteksyon ng Panginoon sa iyo, ma-amaze ka talaga at sasabihin mo, Lord, salamat sa iyong pag-iingat sa amin. No? Kasi kung mararanasan mo yung pagliligtas ng Diyos, alam niyo po, hindi po pwede na walang magbabago sa iyo. Ulitin ko po, kung mararanasan mo ang pagliligtas ng Diyos, hindi pwedeng walang mababago sa iyo. Because the great salvation na tinanggap mo ay great transformation din ang magiging resulta nito. Yung ginawang pagliligtas ni Kristo, that is a great salvation for us as a sinner, no? Na niligtas ng Panginoon sa kanyang biyaya, no po, sa kanyang pag-ibig, sa pag-ibig ng Diyos Ama, nangyari po kaligtasan na ito, ang great salvation. Pero, katumbas po at resulta ng great salvation ay dapat yung tinanggap nating great salvation through Christ Jesus ay dapat meron ding great transformation na bunga. Tandaan po natin, kung mararanasan mo, ang pagliligtas ng Diyos, hindi pwedeng walang magbabago sa iyo. Kasi yung great salvation will result to a great transformation sa iyong buhay. Amen? So, pero hindi yan ang usual na nangyayari sa isang Kristiyano no? Alam natin, no, by experience, sa tagal na natin na nasa Panginoon, katulad ni Lot, hindi naman ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Lot na iniligtas siya ng Diyos sa pamagitan ni Abraham. So nakita natin mga kapatid, pagbabalikan nyo po yung Genesis chapter 14, makikita natin, kung naaalala nyo po, si Lot nadakip kasama po ng mga taga-Sodom. No po, nadakip sila, no po, nang nadakip sila ni King Kedorlaomer, kung naalala nyo po yan, kung naalala nyo po yung story ng Genesis 14, nung nadakip siya, at si Abraham ay niligtas siya, niligtas si Lot, dahil nalaman at nabalitaan ni Abraham ang nangyari sa Sodom at alam niyang malapit doon si Lot, nalaman niya na nakasama sa kinakidnap itong kanyang pamangkin na si Lot at ang kanyang pamilya. Iniligtas sila ni Abraham. Kaso, imbis na mabago, imbis na maayos, imbis na bumalik siya kay Abraham, pinili pa rin ni Lot na maging residente sa loob ng Sodom. Sa halip na bumalik kay Abraham. Parang may pagkakahalintulad sa buhay natin, sa ating karanasan, di ba? Sa kabila ng napakaraming pagkakataong pagliligtas ng Diyos sa buhay natin, anong naging resulta? Yung great salvation ba na ginawa ng Panginoon, nag-lead ba sa atin into a great transformation? Yung bang ating ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa atin, naging resulta ba yan ng pagbabago sa ating buhay? So dito po sa Genesis 19, kapag binasa po natin yung huling bahagi na ating babasahin mula po sa verse 30 to 38, makikita po natin mga kapatid,
nandoon na sa Zoar si Lot at ang kanyang dalawang anak. Pero magugulat po kayo kung anong nangyari sa verse 30. Basahin po natin. Dahil natakot si Lot na tumira sa Zoar, tingnan nyo po, nasa Zoar na siya. Gaya ng kanyang hiling, dun siya pupunta bago lipulin ng Diyos kasi pinatatakbo sila ng Diyos. Tumakbo sila, na magmadali sila, kinaladkad sila ng angel, 'di ba, ng Diyos para sila'y maligtas at wag madamay sa parusa at galit ng Diyos. Ano nangyari? Nag-request siya, doon muna ako sa Zoar, baka kasi hindi ako abutin, baka mamaya madamay ako sa paglipol at sa galit ng Diyos. Anong ginawa niya? Nandun na siya sa Zoar, niligtas na siya ng Diyos sa Zoar, pero lumipat siya at ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok. Ano po ang ginawa nila? Tumira po sila sa kuweba. Imagine no po, nandun ka na sa Zoar, umalis ka pa dahil natakot ka sa lugar na yon, kaya namundok ka kasama ng iyong mga anak, tumira ka sa kuweba. Sa totoo lang mga kapatid, kung siya'y nasa Zoar na, realization ko lang naman po ito, kung nasa Zoar na at ligtas ng lugar si Lot, so iisipin ko, pwede naman ako na bumalik kay Abraham, sa tiyuhin ko si Abraham, at doon na lang po ako magsimula ulit ng bagong buhay. Pero hindi po ganun ang nangyari. Pagkatapos siyang iligtas ng Diyos, imbis na mag-lead sa kanya na bubunta ng great transformation at mabago ang kanyang isip, bumalik kay Abraham. Ano ginawa niya? Hindi ganun nangyari. Pinili pa niyang tumira sa kuweba kaysa bumalik kay Abraham. Hindi niya man lang naisip si Abraham. Pinili niyang tumira sa bundok, mamundok at tumira sa kuweba. So hindi naging mabuti ang mga sumunod na nangyari pagkatapos nito. Alam po natin sa storya na hindi po naging maganda ang resulta ng kanilang ginawa na desisyon. Kung tratuhin po, kung babalikan natin, kung papaano tratuhin ni Lot ang kanyang dalawang anak, balikan natin kung papaano itrato ni Lot ang kanyang dalawang anak sa pamagitan ng pagbubuyo na ito ay kumbaga ibugaw mo na lang ang sarili mong anak at ipamigay mo ang sarili mong anak para sila'y gahasain. Igang rape ng mga taong nagnanais sa sipingan yung kanyang dalawang bisita. Kapalit ng kanyang bisita ay yung kanyang dalawang anak. Imagine, no? Kung tratuhin niya yung mga anak niya ng ganun-ganun na lang. Dito sa dulo ng chapter 19, makikita natin, ganun-ganun na lang din ang pagtrato ng dalawang anak sa kanilang tatay. So kung anong ginawa ng ama sa anak, ganun din ang ginawa ng anak sa kanyang ama. So ganun po. So ironic po yung twist na to sa story. Kasi itong magkapatid, makikita natin, di natin alam, itong dalawang magkapatid na babae, kung ano ang pangalan nila. Hindi natin alam. Di naman na-mention sa Bible kung anong pangalan nila. No po? Kung si Lota at si Loti, hindi naman natin sinabi yon. Walang ganung pangalan. Pero itong dalawang anak, mayroong ironic twist na nangyari sa story ito. Gusto nilang magkaanak. So sila pong dalawa ay gustong nagpaplano, nagnanais na sila pong dalawa ay magkaroon ng sarili nilang mga anak. Pero ano naging problema? Wala na po silang asawa dahil yung mamanugangin sana ni Lot ay hindi naniwala kay Lot, no po, at nanatili doon sa Sodom, kaya kasama po sa natupok ng apoy yung mga taong hindi naniwala. No, lalo na yung mamanugangin sana ni Lot para sa kanyang dalawang anak. Wala po silang prospect sa lugar dahil sila lang naman po nandoon sa bundok at nasa kuweba. So silang tatlo lang ang nandoon. Wala silang prospect sa lugar na nandoon kasi sila lang ang tatlo. Wala nang tao doon sa lugar na yon dahil tinupok na ng Diyos ang karatig ng Sodom at Gomora. So, okay lang naman na sila po'y mag-desire, silang dalawang babae, na magkaroon ng sarili nilang anak. O, di ba? Okay lang yung desire na magkaasawa, magkaanak, okay lang po yan. Pero, wag natin pong ilagay sa sarili nating kamay, wag nating ilagay sa sarili nating diskarte, wag nating ilagay sa sarili nating paraan para makuha yung gusto natin. Uulitin ko po, walang problema
sa kagustuhan mong mag-asawa. Walang problema sa kagustuhan mong mag-anak. Pero tatandaan po natin, huwag nating ilagay sa sarili nating kamay, huwag nating ilagay sa sarili nating diskarte, huwag nating ilagay sa sarili nating paraan ang lahat ng bagay para makuha ang gusto natin. Eh di ba ganyan din ang ginawa ni Abraham? Ganyan din ang ginawa ni Sarah? Kaya po nagkaroon ng Ishmael dahil sa pagkainip at hindi kawalan ng pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang pangako, o sa halip na dapat matupad ang ipinangako ng Panginoon para kay Sarah, ano nangyari? Gumawa si Sarah ng paraan para sila sa kanilang pagnanais na sila ay magkaanak. Nakita niyo po yung same pattern na nangyayari sa kasalanan? So pattern by pattern na nangyayari. Nangyari kay Sarah, nangyari kay Abraham, nangyari din kay Lot, nangyari din sa anak ni Lot, ayan na nangyari. Ganyan ang ginawa ni Abraham at ni Sarah kung babalikan natin yung story. Yung dalawang anak ni Lot, nagplano po sila. Sa verse 32, meron po silang plano. No po? Ang plano na ito ay hindi planong mabuti, ito'y planong masama. Sabi ng isang komentary, wala na nga sila sa Sodom, pero ang kanilang kaisipan, ang tumatakbo pa rin ay kasamaan. Amen. So totoo Basahin natin 31. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, matanda na ang ating ama. Wala nang ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Amen. So sa verse 32, ito na po yung kanilang masamang plano. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya. Pagkatapos, sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamagitan niya. So ito pong napakasamang plano. Imagine mga kapatid, iniligtas ka na, nilipat ka sa Zoar, imbis na bumalik ka sa Panginoon, imbis na bumalik ka kay Abraham, ano pinili niya? Nagpakalayo-layo, pumunta sa kuweba, namundok. So dahil silang tatlo na lang doon, nagde-desire silang magkaanak, yung dalawang anak na babae ni Lot, ano nangyari? Nagplano sila ng masama. Isipin nyo, wala ka na nga sa Sodom, niligtas ka na nga ng Diyos sa kasamaan ng Sodom, pero nakakapit pa rin ang kasamaan sa puso nila. Kaya mahirap tanggalin yan. Hanggat hindi ka umaalis sa ganyang buhay, mananatili at paulit-ulit lang at paulit-ulit ang kasalanan. So nakita niyo po ang sabi ng ate sa kanyang kapatid, painumin natin, to plano, iinom tayo. At yung ating ama, pag siya'y nalasing na, sisipingan ko siya para magkaanak tayo sa pamagitan niya. Sisipingan natin siya. Okay? Di ba? Napaka-tinding kasamaan at napaka-masamang plano. Napakasamang plano po nito. At sa Bible, ipinagbabawal po ang ganitong klaseng sexual immorality. Ang tawag dito ay incest. Na ang ibig sabihin ng incest ay sexual relationship sa malapit na kamag-anak. At sa batas ng Diyos, ito po ipinagbabawal. Common sa atin, sa panahon natin ngayon, magkakaroon ka, makakabalita ka na lang ng ang isang tatay sa anak niya o isang tito sa pamangkin niya nagkaanak. Pero yung anak ang magplano, no? Nababalita natin yung tatay ni rape yung anak, yung tito ni rape yung anak na babae. Yung pamangkin na babae. So makita natin, ganun po yung lalaki ang nagkakaroon ng masamang plano. Pero ang sama dito, babae ang nagplano. Yung anak ang nagplano ng ganitong bagay sa tatay nila. So sa verse 33, sa mga sumunod na verses, kaya ng gabing yon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. So nakita niyo po? Sumunod, verse 34, kinabukasan. So nangyari nga, kung titingnan niyo po verse 33,
natupad ang plano, nangyari ang plano. So nagtagumpay ang ate, nilasing ang ama, sumiping ang panganay sa anak niya, sumiping ang panganay na anak sa ama niyang si Lot. No? Sa sobra ka sa kalasingan, hindi na namalaya ni Lot kung anong nangyari. Kinabukasan, nang maranasan ng ate, tinawag ng ate ang kanyang bunsong kapatid. Sabi niya sa kanyang bunsong kapatid, sumiping na ako kagabi sa ating ama. Ngayon naman, ngayong gabi, lalasingin natin uli siya. No? Paiinumin natin ng alak hanggang sa malasing na naman ang ating tatay. So at ikaw naman ang sisiping sa kanya para tayong dalawa ay magkaanak sa pamagitan niya. Nakita niyo po? 35. Kaya ng gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, tingnan niyo po, hindi na naman namalaya ni Lot kung anong nangyari. So, iba talaga pag nalalasing. Ibang spirito ang kumikilos. Sobrang kalasingan, hindi na malaya kung anong nangyari. Verse 36, ito po ang nangyari. So, dahil may nagkaroon ng sexual immorality, nagkaroon ng sexual things sa pagitan ng anak at ni Lot, no? Sa ganung paraan, sabi ng Bible, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamagitan niya. So imagine, ang tatay nila naging tatay ng mga anak nila. Yung mga anak nila magkakapatid at yung mga anak nila ay magpinsan din. Kagulo. Naging tatay ng anak, yung anak nila magkakapatid, yung anak ni Lot magkakapatid, at yung anak ni Lot, yung anak ng dalawang anak ni Lot, ay magpinsan din. Ang gulo. Ang gulo. Kaya napakawais talaga kung iisipin mo. Mas gugustuhin mo no, tingnan ang sitwasyon na mas wais talaga kung kalooban ng Diyos ang masusunod. Totoo po yan. Garantisado, walang halong biro yan. Wise kang talaga kung ang susundin mo ay kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ng tao. Pero kung tayo ang masusunod, kung kalooban ng tao ang masusunod, walang mabuting mangyayari sa atin. So, ano nangyari? Verse 37, tuloy po natin. Dumating ang panahon ng anak ang panganay ng isang lalaki. Siyempre, siya nauna. So, siya ang mauunang magkaroon ng anak. Pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita. Hindi po si Nobita. Hindi po dyan ang galing ang pangalan ni Nobita. Moabita. Moabites. No, yung kanyang naging unang anak sa kanyang dalawang anak. Ayan. So, yung sumunod naman, verse 38, nanganak din ng nakababatang kapatid na isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya naman po ang pinagmulan ng lahi ng Ammonita. Sila ang pinanggalingan ng lahi ng Moabites at ng Ammonites. Itong mga lahing ito, eventually, sila pong dalawa, yung Moabites at Ammonites, ang magiging palagiang kaaway ng mga Israelita na lahi ni Abraham. So, nakita nyo po yung story. So, itong dalawang ito, itong lahi na lumabas dito sa lahi ni Lot, ay magiging palagiang kaaway ng mga Israelita. So, ang mga ito ay itong mga Moabites at Ammonites, sila po ay nasa gawing kanan lang, malapit lang sa lupang pangako, nasa east of Jordan River ang mga ito. Katunayan, bago makapasok ang mga Israelita sa Kanaan, sa lupang pangako, after nila sa Egypt, kailangan nilang dumaan sa Kanaan
At kailangan nilang dumaan sa Moab, no po, kung saan nandoon yung kanilang magiging mga kalaban. So sa Moab, sa lugar ng Moab, sa mga nasa lugar ng Moabites, nandoon si Moises nung sa plains of Moab pa siya, na nagbigay siya ng huling sermon sa mga Israelita bago siya mamatay sa Deuteronomy. No, kung mababalikan natin yung Deuteronomy, nandun si Moises, nasa Moab, doon siya nagbigay ng huling sermon. At akalain mo nga naman, no, makikita natin, bagamat ito mga Moabites ay kaaway palagi ng Israel, pero ang Moabites, ang Moabites, no, na kaaway ng Israel ay magiging instrumental pa. No, yung pinanggalingan ng kasalanan, ginawa pa ng Diyos na mas maganda na plano. Yung plano ng Diyos talaga ay akalain mong ang Moabites na kaaway ng Israel ay magiging instrumental ng lahing tutubos sa kasaysayan ng mundo. So para matupad ang plano ng Diyos na pagpalain ang lahat ng lahi sa mundo sa pamagitan ni Abraham, nangyari at natupad ang redemptive history, nangyari at natupad ang plano ng Diyos na naging instrumento ang mga Moabita. Kung maalala nyo po si Ruth. Si Ruth, no, sa aklat ng Ruth, makikita natin ang kwento na kung saan si Ruth ay isang Moabita. Si Ruth ay isang Moabite. Si Ruth ay napangasawa ni Boaz, no? Ang napangasawa ni Ruth ay si Boaz, na ang naging anak nila ni Ruth at ni Boaz ay si Jesse. Si Jesse na tatay ni Haring David, na siya namang pinanggalingan sa angkan ni David nagmula ang lahi hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus, the son of David, the son of Abraham, in Matthew chapter 1 verse 1 kapag binalikan natin. Mga kapatid, lahat tayo, kung mapapansin natin, galing tayo sa ang pinagmula natin ay galing sa kasalanan. Lahat tayo great sinners before God. Lahat tayo galing sa kasalanan. Lahat tayo nagmula doon. Pero makikita natin na walang ibang pwede magligtas sa atin. Pinatunayan ng Panginoon sa kabila ng kasalanan, sa kabila ng mga bagay na kahindik-hindik na nangyari, sa kabila ng imoralidad, sa kabila ng mga kasalanang matitindi na ating nagawa o nagawa ng ating mga ninuno, nakita natin si Jesus lang ang tunay na ganap, matuwid sa lahat, hindi nagkasala. Si Jesus lang ang tanging perfectly righteous. Lahat po tayo, mga kapatid, dapat lang na tumanggap ng kaparusahan. Dapat lang tumanggap ng great judgment. Lahat tayo. Lahat tayo, deserve nating matanggap ang kaparusahan ng Diyos, ang galit ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero, isa sa pinagpapasalamat natin, merong Kristo Jesus na umako ng matinding kasalanan natin, ng matinding parusa, yung great judgment na ito ng Panginoon, yung galit ng Panginoon sa kasalanan, may umako ng matinding parusang yon. Yun ang unang siyang ipako sa krus, ay isang patunay na mayroong Kristo na handang ibigay ang kanyang buhay dahil sa matinding kasalanan na ating dinadaanan. Kaya mga kapatid, naalala nyo, nagdilim ang kalangitan mula sa langit, bumagsak ang apoy ng puot at galit ng Diyos. At sa panahong iyon, kung napapansin nyo, nung nasa krus si Kristo, nang ipako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, nagdilim ang kalangitan, mula sa langit, makikita natin, naranasan ang puot at galit ng Diyos, na bumagsak ang apoy ng puot at galit ng Diyos na ibinuhos sa kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus. Ang tindi ng parusa at galit ng Diyos ay ibinuhos niya sa kanyang anak. Yung tindi ng parusa at galit, puot ng Diyos sa kasalanan ay ibinuhos sa kanyang anak.
Ang tindi ng parusa, puot at galit na yon na dapat tayo ang tatanggap, pero ang anak niya ang tumanggap at nagsakripisyo dahil ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak sa impyerno. Ayaw ng Diyos na matikman ng tao na kanyang minamahal ang matinding parusa doon sa apoy at asupre na naghihintay sa impyerno. Mga kapatid, yung great judgment ng Panginoon, kitang-kita yan. Pag tinitingnan nyo ang krus, yan ay pinapakita niyan ang great judgment ng Panginoon. Ang tanging kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kaya namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero para maranasan natin yung great salvation, nabuhay si Kristo Jesus, pinagtagumpayan niya kamatayan, laban sa kasalanan, laban sa anumang plano ng kaaway. Kaya yung great mercy niya, ebidensya po yun dun sa krus. Hindi lang po pag nakikita mo ang krus, yan ang great judgment ng Diyos. Excuse me. Hindi lang yung krus na yan ang great judgment, kundi ang krus na yan ay great rescue din, great mercy din, great salvation din. And we have a great Savior na namatay sa krus na yun. Ang pangalan niya ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Mga kapatid, kung hanggang ngayon, sa oras na ito, nais kong lumapit, kung hanggang ngayon, malayo ka pa sa Diyos, kung hanggang ngayon, lumalapit ka pa rin sa kasalanan, nais kong ipaalala sa iyo kapatid, delikado tayo dyan. Kung hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa kasalanan, kung hanggang ngayon, yakap-yakap mo pa rin ang kasalanan, kapatid, delikado ka. Delikado tayo. Huwag nating sabihin na nagsisimba tayo palagi, sapat na yon. Huwag nating sabihin na ang pagiging relihiyoso natin, ang paglilingkod natin ay makapagliligtas sa iyo. Kapatid, delikado ka. Kung kahit ikay nagsisimba, kahit ikay relihiyoso, kahit ikay naglilingkod, kahit ikay nagtatights, pero yumayakap ka pa rin sa kasalanan, delikado tayo. Kaya hanggat may oportunidad, hanggat may panahon, layuan mo ang kasalanan. Dahil yan ang kasalanan na yan, ang siyang galit at puot ng Diyos. Pag nakikita ng Diyos ang kasalanan, puot, galit at parusa ang gusto niyang igawad sa mga taong namumuhay at yumayakap sa kasalanan. Kaya sa oras na ito, kung may pagkakataon ka at kung naririnig mo ang live broadcast na ito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, layuan natin ang kasalanan at si Kristo ang yakapin natin. Kay Kristo tayo lumapit, kay Kristo tayo magpabago ng buhay, hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon, ngayon na. So kung naririnig mo ang live broadcast na ito, bilisan mo. Hindi mo alam ang araw ng bukas. At hindi mo alam ang mga pwedeng kasapitan ng anumang bagay na pwedeng mangyari sa atin kung hindi tayo lalayo sa kasalanan. Kaya huwag tayo magdalawang isip. Kung nagdadalawang isip ka pa, nag-iisip ka, kalukuhan. Hindi naman totoo yan. Let me tell you. Let me tell you again. Ang Diyos ay napopuot at nagagalit sa kasalanan. At huwag mong isipin, kapatid, na kahit wala si Kristo, patatawarin ka naman ng Diyos, gaya ng katuruan ng iba. Namatay naman si Kristo para sa sanlibutan. Kung mahal pala ako ng Diyos, ba't ako hahayaan ng Diyos na maparusahan? And let me tell you again, ang galit at puot ng Diyos ay paparating. Mas matindi ang pwede nating danasin. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo, no? Kung ikay nagdadalawang isip, wala ka ng oras. Walang ibang makapagliligtas sa iyo. Walang ibang makakasagip sa iyo sa bagsik ng galit ng Diyos. At kung maranasan mo ang laki ng awa,
Kung mararanasan mo ngayong araw, yung laki ng awa, yung laki ng habag, ng pagliligtas ng Diyos, magpapasalamat ka talaga sa Kanya. Na sa kabila ng kasalanan natin, sa kabila ng kasalanan ng tao, narito si Kristo, nagnanais na tayo iligtas sa matinding kapahamakan na naghihintay sa atin. Huwag tayong magmalaki. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Nasasabihin natin, okay lang naman mapunta ako sa impyerno, lahat naman ng tayo makasalanan, di lahat ng tayo pupunta sa impyerno. Lahat ng tayo makasalanan at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero salamat dahil sa kagandahang loob ni Kristo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas tayo, hindi dahil sa mabuti mong gawa, kundi dahil kay Kristo Jesus. Salamat na lang dahil kay Kristo Jesus, tayo sumampalataya sa Kanya at binigyan niya tayo ng assurance na tayo po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo mapapahamak. Kaya dapat kang mamili, langit o impyerno. Kung gusto mong mamuhay sa impyerno, gawin mo yung maka-impyernong kilos, maka-impyernong gawa. Pero kung gusto mo at pinipili mo ang langit, piliin mo yung maka-Diyos na gawa. Yung maka-Diyos na dadaanan, yung maka-Diyos na naisin at kalooban. Kaya hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Sa halip na magmalaki tayo, mamuhay tayo ayon sa nais at kalooban niya. Mga kapatid, kung ikaw ay ligtas na, maawa ka naman sa iyong asawa, kaawaan mo yung kalagayan ng iyong anak, kaawaan mo yung kalagayan ng iyong mga kapatid, ng iyong mga magulang. Maawa ka sa mga kasama mo sa bahay, maawa ka sa mga kapitbahay mo, maawa ka sa mga kaibigan mo. Huwag mong isipin na parang okay naman sila at hayaan mo silang maparusahan, hayaan mo silang maranasan ng galit at poot ng Diyos. Kapatid, huwag mo isipin na okay sila. They were going to hell kung wala kang gagawin. They were going to hell kung hindi nila maririnig ang mabuting balita. Isipin mo ang tindi na nangyari sa apoy na bumagsak sa Sodom at Gomora. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita at sa mga previous natin pinag-aralan sa kanyang mga salita, mas matindi pa ang dinaanan, mas matindi pa ang parusang naghihintay sa atin kaysa sa Sodom at Gomora. Multiply that 1,000,000 times yung apoy na bumagsak sa Sodom at Gomora. 1,000,000 times. Multiply mo na yung asupring binagsak ng Diyos sa Sodom at Gomora. Ganon ang daranasin ng tao sa paligid natin. At kung wala tayong gagawin, kung pinagbabawalang bahala natin ng panahong ito, ganon ang daranasin ng mga tao sa paligid natin. Ganon ang daranasin ng mga tao sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo, na hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Bakit? Dahil wala tayong ginagawang aksyon. Kapatid, ito'y wake-up call sa atin. Wake-up call that we have a great Savior na naghihintay para sa mga taong katulad nating makasalanan. Pasalamat tayo nakakilala kay Kristo. Pero papaano yung mga mahal natin sa buhay? Ipanalangin natin sila. Manalangin tayo para sa kanila. At pagkatapos nating manalangin, ibahagi natin ang masamang balita na ito. Pagkatapos silang malaman ng masamang balita, pasimulan natin ang may mabuting balita sa kabila ng masamang balita. Sabi ng iba, huwag mo laging sabihin yung bad news dahil hindi naman yan ang gusto ng Diyos. Makita nila, gusto nila makita ang good news. Gusto mo, unahin mo good news bago bad news. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang pag-iisip sa kanila, hindi sinasabi natin tayo ay righteous because tayo nagsasabi na kailangan mo kaligtasan. Hindi, kailangan mo maipaunawa sa kanila na mayroong naghihintay na kapahamakan sa kanila. Kaya kung pinipili mo na yakapin ang mundo, pinipili mong yakapin pa rin ang kasalanan, mag-isip-isip ka, kapatid, mapapahamak ka. Kapapahamak natin yan. Suportahan natin ang mga kapatid natin na nagsasakripisyo para abutin sila. Mga kapatid, kaya ever since
nung ako po'y nagpastor, mula pa nung naging Kristiyano ko, nakita ko yung halaga ng pagmimisyon. Pastor, di ko naman kaya eh. Lord, di ko rin kayang pumunta sa mga lugar na yun para i-share yung gospel. Para i-share na may naghihintay na kapahamakan sa kanila. Baka mamaya pagtawanan lang nila ako doon. Anong magagawa ko? Baka hindi yun ang calling ko. Iniisip ko nung bata kang Kristiyano pa ako. Pero mula nung nai-open sa akin ng Panginoon, no, hindi lang ikaw ang dapat magbahagi, suportahan mo yung mga misyonerong nagpupunta sa iba't ibang lugar, sa mga kabundukan, sa mga iba't ibang bansa na sarado, kandado ang kanilang paniniwala sa kanilang sariling relihiyon. Pakilala si Kristo doon, nag-underground para lang maibahagi si Kristo doon sa China, kung saan-saang lugar. 'Di ba? Sa mga Middle East, makikita niyo po ang dami mga missionary pastors, missionary na nagse-serve sa Panginoon doon. Suportahan natin. Alam niyo po, ako ay pinagpapasalamat, nais ko ibahagi sa inyo ito, ang pagbubukas po nito, mga kapatid, na meron din po tayo sa church natin ito, at tinatawag nating sa FEBC 702 DCAS Piso sa Radyo. Ito pong Piso sa Radyo ay isang patunay no kung wala tayong, kung nagnanais tayo na ibahagi ang ebanghelyo sa marami pang lugar sa pamagitan ng mga broadcast, ito pong Piso sa Radyo ang isa sa mga magandang pang-support. Ito po yung pangalawa ko na pong box. At meron din po tayong personal sa ating church no po na Piso sa Radyo. Ang Piso sa Radyo po ay pinapamahagi po ito upang walang maliit, sabi po dito, walang maliit na piso para sa ministeryo. Ano magagawa ng radyo? Nakakarating sa mga bansang ipinagbabawal ang misyonero, nagbo-broadcast ng walang tigil sa iba't ibang lokasyon sa buong mundo, nakakapasok sa mga sambahayan, isinasara ang pinto ng sa mga Kristiyano, ang radyo, nakakapasok yan. And then, sa pamagitan ng radyo, naiintindihan ng mga hindi nakakasulat at nakakabasa ayon sa kanilang naririnig, di ba? At sa pamagitan ng radyo, ay nakakapagpabago ng buhay. At isa pong nakatulong sa aking paglagong Kristiyano ang DCAS, 702 DCAS. At sa pamagitan po ng iyong piso, sa iyong pag-ipon, may piso kang pinahaya-hayaan lang dyan sa sahig, ipunin mo para mas lalong maging malaking tulong po para sa pag-mimisyon sa maraming tao na makakilala sa Panginoon. Alam niyo po, pwede kayo maka-avail nito, libre lamang po yung box, no po, pwede kayong mag-ipon dito, may butas po yan dito, no, walang maliit na piso para sa ministeryo, nakalagay po diyan. May pangalan niyo po yan. Ayan, meron ng mga barya kasi bago po ito. So bakit? Kapag may piso ka, ilagay mo diyan, makakapag-mission ka na. Pumunta po kayo sa mga Philippine Christian bookstore. Ano po? Pumunta po kayo sa mga PCBS bookstore po, kung saan po mag-search po kayo ng pinakamalapit na Philippine Christian bookstore sa inyong lugar at kumuha po kayo ng Piso sa Radyo para po kayo makapag-support sa misyon. Mga kapatid, ipanalangin natin sila. Suportahan natin ang mga kapatid nating nagsasakripisyo para abutin sila. Dahil kung ganun pala katindi ang parusa ng Diyos, higit na malaki ang awa ng Diyos. At pwede ba namang wala tayong gagawin in response to that? Hindi pwede. Dapat may gawin tayo para sa Panginoon at para sa mga taong ito. Mahal po sila ng Diyos at ayaw po ng Diyos na mapahamak ang sinuman. Tayo po na tinawag ng Panginoon, gusto ng Diyos na tayo po'y maging witness sa kanila. Makita ng mga tao ang ginawa ng Panginoon na pagbabago sa ating buhay at kung ano po ang naghihintay sa kanila na pwede rin nilang maranasan katulad ng nararanasan natin. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat dahil sa pagkakataong ito, tinuruan mo kami, Panginoon, na mayroong isang great Savior na magbibigay sa amin ng great transformation, great salvation, at great life, Lord God, na naghihintay sa amin doon sa iyong tahanan sa langit. Maraming salamat, Panginoon, aming banal na Espiritu. Maraming salamat dahil may Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para kami po'y
sagipin, iligtas sa kasalanan, dulot ng kamatayan at parusa sa impyerno. Sa pamagitan mo, Panginoon, ay ikaw ang nagbayad at ikaw ang naging pantubos sa kasalanang ito na pwede naming tanggapin ang parusang galit puot ng Diyos dahil sa kasalanan. Salamat Lord, tulungan mo kami na makita ang halaga nito, na makita ang mga tao kung saan, lalo na yung mga malalapit sa amin, makita ang kanilang kalagayan, na katulad po namin, minsan dumating po din kami sa punto na wala kaming pagkaalam sa iyo, pero ngayon Lord, na alam na namin, di kami titigil, na hindi nila marinig ang mabuting balita. At kung iisipin po namin, Lord, na sila ay mapupunta ng impyerno, Lord, help us to share the good news to every people, Lord God. Lalo na, Ikaw po, Panginoon, ang maghahayag. Kayo po ang patuloy na magdala sa amin sa kanila para maihayag ang ebanghelyo at kaligtasan sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa kaligtasan yung pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. We owe it to you, Lord God, ang lahat ng ito. Utang namin ang lahat ng ito sa iyo. Kaya Lord, sa pamagitan po ng aming paglilingkod, ay maipakita namin ang pasasalamat sa iyong ginawa sa aming buhay. Pasasalamat at aming pagbabalik ng pagtanaw ng lahat ng pasasalamat at utang na loob dahil sa iyo, Panginoon, sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig, aming Ama. Salamat, aming banal na Espiritu, sa pagtuturo sa amin patungkol sa katotohanan ng iyong mga salita at makita namin ang ginawa ni Kristo para sa aming buhay. Luluwalhati namin si Jesus sa aming buhay. Maraming salamat sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. At sa aming pag-alala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, makita namin ang halaga ng pagliligtas mo sa aming buhay. At kung ano ang nais mong gawin sa amin, Panginoon, pag-isa iyong pagbabalik. Maraming salamat po. Ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen at amen. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating pong mga tinapay at ang ating mga saro. Ang tinapay na kung saan, mga kapatid, pinapaalala sa atin ang katawan ni Kristo. Tayo po'y dadako sa ating Lord's Supper. Taas po natin ang ating tinapay. Ang tinapay na naging simbolo ng katawan ng Panginoon at patuloy na nagpapakita sa atin na ito'y pinaghati-hati ni Kristo. No, sa huling gabi ng kanya bago siya ipako sa krus, pinakita po niya ang tinapay na ito na bilang simbolo ng kanyang katawan na pinaghati-hati para sa ating lahat. At ating pong tatanggapin ito mula po sa ating Panginoon. At ang saro na kung saan na sumisimbolo sa dugo ni Kristo Jesus na naging pantubo sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang dugo, tayo po ay nalinis, nabayaran ang ating malaking pagkakautang dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Salamat kay Kristo Jesus sa kanyang katawan at sa kanyang dugo na ating tatanggapin sa oras na ito. May paalala ang Panginoon bago natin tanggapin ang saro na ito at ang katawan ni Kristo. Nais ng Panginoon, sabi sa verse 31 ng 1 Corinthians chapter 11, ngunit kung susuriin natin ang ating mga sarili kung tama o mali ba ang ating ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundo. Mga kapatid, sino man po ang kakain at iinom nito ng saro at ng tinapay na hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Ito po ang dahilan kung bakit marami po sa atin ang may hina, may sakit, at ang ilan ay namatay na. Kaya bago tayo dumako sa ating sasama-sama sa pag-alala sa ginawa ni Kristo Jesus, tayo po ay alalahanin natin ang ating mga sarili, pasiyasa tayo sa banal na Espiritu sa ating mga kasalanang nagawa bago po tayo tumanggap ng ating banal na hapunan. Sandali po tayong tumahimik.
Ama, kami po'y nagpapasiyasat sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa kabila ng aming mga karumihan at kasalanan. Kami po'y nagpapalinis at kayo po ang tunay na kakasiyasat ng aming laman ng aming mga puso. Lord, humingi kami ng tunay na pagsisisi at tunay na paghingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Tulungan mo kaming layuan ito at tunay, Lord, na baguhin mo ang aming mga puso at aming mga buhay na sumunod sa iyong kalooban. Kaya Lord, sa aming pagtanggap at pag-alala ng iyong katawan at ng iyong dugo, ay patuloy, Lord, na makita sa amin ang iyong kalooban at iyong nais sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen at amen. Taas po natin ang tinapay. Taas po natin ang tinapay. Ito ang turo na binigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin. Taas po natin ang saro. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan ng pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Papasalamat tayo sa Diyos sa patuloy niyang ginagawa sa ating buhay sa bawat araw. Maraming salamat po at nawa po na enjoy niyo po ang mensahe ng Panginoon at patuloy na natanggap natin ang napakagandang paalala sa atin ni Lord sa umaga pong ito. Maraming salamat. To God be all the glory. Kita-kita po tayo muli sa susunod biyaya ng Panginoon sa Sunday Worship Celebration. At huwag kakalimutan po every Wednesday ang ating pong midweek service 7 p.m. Dito pa rin po sa ating FB page, His Presence Church Cavite and Batangas. Don't forget to share, to like, and follow our official FB page. At huwag kakalimutan din mag-subscribe, i-hit ang notification bell sa ating pong YouTube channel ng His Presence Church Cavite and Batangas. Maraming salamat. Kung nais mong ulitin ang mensaheng ito, pwede mong i-replay ang mensaheng ito mula simula hanggang sa matapos sa pamagitan po ng panonood lang din po sa ating magiging replay sa ating page, personal page. Maraming salamat. If you want to give your tithes and offering, you can give it online. Mamaya po-post natin para po kayo po ay patuloy na makasuporta at patuloy na katapatan natin sa Panginoon ang siyang ating ipabalik sa Panginoon. Dahil siya'y tunay na great provider ng ating buhay. Siya po nagsusupply ng lahat ng ating pangailangan, lalo na sa mga anak niyang sumusunod at nananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po. To God be all the glory. This is Pastor Marvin saying, God loves you so much at nais niyang maligtas tayong lahat sa kabila ng puot, galit at parusang naghihintay sa impyerno. Maraming salamat. Salamat sa Panginoong Jesucristo. God be all the glory. God bless you.